Tell us about Hound Haven, Chelsea. Alright. So, for those po na may hindi kilala sa amin, Hound Haven PH or Hound Haven Philippines is the only and the first retirement and rehabilitation center for military working dogs in the Philippines. So, we are similar to animal shelters or yung mga naririnig nating big names for that rescue dogs, yung mga abandoned, yung mga nakikita natin sa streets. Although kami, we really focus po doon sa mga nagre-retiro or yung mga nagtatrabaho nating mga dogs. And like people, tulad natin, nagre-retire din sila. So, nung iniisip namin kung ano yung gagawin namin for an NGO, we've always been a family na talagang mahal na mahal yung mga aso. Inisip namin, dapat ba mag-shelter tayo or humanap tayo ng gap. Something na hindi natin nakikita dito pa sa Pilipinas. So true enough, hindi po tayo covered ng Animal Welfare Act or RA 85, 8485 na hindi niya inaalagaan yung mga working dogs or hindi pa niya covered yung mga working dogs. So naisip namin baka ito yung opportunity no na magkaroon tayo dito sa Pilipinas. So far kami po ang first and only retirement center at ang mga partners po namin, the longest one and the biggest K9 unit in the country is the Philippine Army. K9 Battalion Unit. So matagal na po namin silang partner since 2015. And then we also have the PNP Aviation Security. Meron din po kaming mga local government units like the Makati K9 na nagto-turnover po sa amin ng mga retired working dogs po nila. Ilang Ayan. aso ngayon ang nasa care ng Hound Haven PH? Okay, so sa ngayon po, meron kaming 16 K9s or 16 four-legged heroes as we refer to them. Ang center po namin ay nasa Angat, Bulacan and we made it in such a way na ang capacity namin ay talagang swak na swak lang for the space that we have. So sa ngayon, meron kaming 17 kennels. Mhm. We are working on technically mga 20 kennels. Ayaw namin sana na masyado kaming marami kasi nga at the end of the day for retirement center pa rin kami and we want to operate na nabibigyan ng atensyon ng bawat aso. Hopefully, mapa-adopt po namin sila. So, yun po Yan. talaga Yan ang ang goal susunod ni kong Hound Haven. itatanong. Yes. Yung mga aso na yan, nabanggit mo, no? For adoption. Pwedeng i-adopt ng Correct ating po. mga kababayan. Ano lang ang requirements na hinihingi ninyo sa mga gusto mag-adopt ng aso? Ayan, magandang tanong po yan. So, usually, pag merong may interesado mag-adopt, pwede po silang mag-email sa houndhavenph@gmail.com or nahahanap din po kami sa Instagram or Facebook at houndhavenph. From there, binibigyan po namin sila ng basic application form. And then, meron po kaming interview process. Nung pandemic po, we started Zoom interviews din. Pero noon, talagang mas gusto namin na nakikilala namin yung mga pamilyang interesadong mag-adopt. At kasama talaga ang buong pamilya sa interview kasi para sa amin, ang aso ay pupunta hindi lang dun sa interesadong tao, kung hindi sa buong pamilya. So hanggang sa mga lolo, lola, basta lahat kasama sa bahay, Oo. kasama po sila sa interview process. And then the last of it is, pumupunta po kami sa bahay nila to make sure that the space is welcome and fit for the dog. Pwede So bang ano medyo yan? Pwede ba maging pet yung mga military na yan? Military dogs na yan? Di ba ano yan? Parang instinct nila minsan umatake o kaya di ba maging violent sa mga masasamang loob. Hindi ba delikado sa mga bata Ay, oo. yan? In short, pwede ba sila sa mga bata? Oo. Actually, masu-surprise po kayo dahil maraming bata at maraming canines namin. Sila po yung pinaka-close talaga. Malalambing po ang mga Belgian Malinois, which is usually the breed that we get from the army. We've had some stories. I-quote ko lang po yung isa naming family na nag-adopt several years ago. Nung na-turnover po si Tutsi, sobrang laki po niyang Belgian Malinois. Kahit yung handlers namin, hindi po siya malapitan dahil ang sinabi ng army is, ano po kasi yan, medyo naging violente sa kanyang handler. So sa mismong partner niya. So di natakot po kami for a long time. Pero tinrust namin yung proseso. We work with a dog behavior specialist that helps our handlers. And kami rin po to be able to assess
and Mm-mm. to see how the dog fits in certain environments. So talagang we worked on Tootsie, and the family na may interesado sa kanya really worked on him as well. So nagtulungan kami. It took months for the entire process. Pero since I would say around 2017, wala pa pong isang moment na may violence na nangyari dun sa bahay nila. And in fact, kasama pa po ni Tutsi ang mga kuting. May mga maliliit silang kuting doon sa bahay nila. At nagtatago sa kanya kasi malaki siyang aso. Oo. So, nagulat po kami na it's really the environment, True, kumbaga, true. that affects a dog's behavior. So, Oo. if it's a loving home and Oo. hindi naman po siya guerrilla warfare na nangyayari, which is usually the cases Oo. kung saan napupunta yung mga aso natin, then they will also adapt to that kind of calm environment.